By the way po, bago po ako mag-start sa ating topic po for today, narinig niyo po ba yung balita kahapon regarding po sa earthquake na ilang hours lang ang lumipas, tapos parang ang dami na sunod-sunod siya? Sino mga nakarinig? Alam niyo po, in every earthquake or in every calamities na nangyayari sa ang sulok ng mundo, na para bang sinasabi ng Lord sa Book of Malachi, no? Return to me, and I will return to you. Nagpapakita ang Lord ng mga senyales ng kanyang pagbabalik. Ano sabi ng Book of Isaiah? Seek the Lord while He may be found. Dahil according sa Scripture, darating ang panahon na hahanapin ng Diyos ang tao pero hindi nila makikita. At yung earthquakes, yung mga calamities po na nangyayari sa atin, is a sign po ng Lord na, seek me. Hello? And ano sabi, ito para sa mga Christians, ano sabi ng gospel? Ang Lord ay darating na parang isang magnanakaw. Sa oras na kung saan hindi mo siya inaasahan. Meron bang magnanakaw? Magsasabi na, oy, magnanakaw ako sa bahay mo alas 8. Hindi na-prevent mo na yun. Tama po ba yun? Ang point is, sa mga nangyayari po ngayon sa ating worldwide, sa paligid po natin, medyo late lang po tayo talaga sa technology eh. Ito na po yung time na ang mga Kristiyano, tayong church ay tumindig bilang isang church. Diba, kagaya po ng preaching ni Pastor Ana nung nakaraang Sunday, hihintayin pa ba natin na magkaroon ng persecution bago tayo tumindig? Hello? Bago tayo mag-share ng word? Wag, kapatid. Ngayon na habang free pa, malaya ka pa, gawin mo na. Hello? Kasi yun yung pinaka-the best sa magagawa po natin eh. So, tayo po ay nagtumatalakay ng about sa church. So ang church po, yes, ito ay church. Simbahan po natin ito. This is the house of God. Pero ang tinutukoy po na church doon is tayo po yun. Ikaw at ako. Hinango tayo ng Diyos mula sa kadiliman papunta sa liwanag upang ikaw naman yung mag-proclaim ng liwanag sa ibang tao. The Lord, di natin alam. He may come bukas, makalawa, hindi natin alam. Wala nakakalam sa atin eh. But dapat tayo po ay prepared and ready. Yan po ay meron kinalaman po sa ating topic. Sige po, paano po ng slide. Ngayon po, ang topic po natin, since tayo po ay nasa last week na ng June, last Sunday na po ng June, commitment that brings fulfillment. Ngayon dito, malalaman mo kung ano yung meaning ng commitment. Bakit kailangan ko mag-commit? Bakit kailangan mong maki-join? Bakit kailangan mong mag-enlist? Bakit kailangan kong gumawa ng mga promise for God and for the church? Ito, example dito, maraming ang mga galing sa atin na musician, dancer, pero pag walang nagko-commit, nonsense po yun. Hello? Paano mag-ooperate ang isang church kung walang nagko-commit? Okay, so next slide po. Our scripture po ay matatagpuan sa Hebrews 12:1-3. Babasahin ko lang po. Sabi niyan, therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Huwag niyo po yung next ha. Ngayon, notice, sa Hebrews 12, merong word na therefore. So, ibig sabihin, saan ba ginagamit ang therefore? Di ba sa conclusion? So, ibig sabihin, merong pinag-usapan sa kabilang chapter bago pumunta sa chapter na yan. Ang pinag-usapan po na yun is chapter 11. Ngayon, saan ba tungkol ang chapter 11? About faith? Tama po? Doon diniscuss yung about sa pananampalataya. Tama po ba yun? Ano ba ang diniscuss doon? Diniscuss po doon yung mga heroes of faith. At diniscuss po doon yung ano yung price ng kanilang pananampalataya.
Ang pananampalataya po ay hindi passive. Ang pananampalataya po ay active. Ito po ay merong evidence. Since we are surrounded by so great cloud of witnesses, pag sinabi pong cloud, ang Greek word po na ginamit yan is nepos, which means massive, marami. Nabasa ko nga sa kasi ginamit yan sa atleta sa mga athlete. Parang example, tumayo ka sa gitna, stadium, maraming tao. At yung word na witnesses, yan po ay martis. Ang root word po niya is martir. So ibig sabihin, yung cloud of witnesses natin ay yung binanggit sa Hebrews chapter 11. They are the heroes of faith. Ngayon, ano sinasabi ng Biblia regarding their faith? Or regarding sa ginawa nila? Di ba sabi sa Hebrews, it is for our admonition. Ito yung mga bagay na pwede mong gawin or hindi mo pwedeng gawin. Okay? Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us. Yung mga weight. So, may mga athlete dito, tama? Mahirap lumaban na meron kang pabigat sa iyong paa. Ano yung prone sa injury? Tama pa? Next slide po. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. So, ibig sabihin nun, kung bakit na-endured o nakayanan ng Panginoon yung cross kasi meron siyang joy. Kasi meron siyang ini-aim. Kasi meron siyang gustong kunin. Hindi po siya nagpapako sa cross for the sake na tayo mag-compromise. Papalawanin ko po mamaya sa mga points yan. Despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Next slide po. For consider Him, Jesus, who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Alam niyo ba, ang pinakahuhugutan natin ng strength ay yung nangyari kay Jesus. Wala lang ibang karumalduman na ginawa sa balat ng kasangkatauhan, kundi yung worst na ginawa kay Jesus. Biro mo, yung Son of God, Diyos, nagkatawang tao, tiniis lahat ng hirap, tayo pa ba? Nawalan lang tayo ng wifi, parang, and kung babasahin niyo po ang verse 4 niyan, matindi po ang verse 4 nito. Alam niyo kung ano sabi doon? Hindi pa tayo umaabot sa pag-shed ng blood, striving against sin. Mabigat. Nakakapagkape pa tayo ngayon. Nakakakain pa tayo sa McDo ngayon. Hello? Na-enjoy pa natin yung presensya ng bawat isa. Tama po ba yun? Pero yung ibang kapatid po natin sa Nigeria, pinagpapapatay na po sila. Pinapersecute na po sila. Hello, medyo radical lang po ang mensahe natin today. So please bear with me. And I know that God is speaking sa ating lahat. No? Next slide po. Anong objective natin? Bakit kailangan nating aralin? Sabi dyan, to emphasize the importance of commitment in fulfilling our vision. Tandaan po natin, meron po tayong vision. Meron po tayong sinusundan. Okay? Next slide po. Ayan. To set Jesus as our model for a commitment that would bring the fulfillment of our vision. Si Jesus po ang pinakamatinding model po natin pagdating sa commitment. Birin mo, di ba, nung time ng gusto niyang isuko yung ano niya nagpipray siya, di ba? Naramdaman niya doon yung sakit. Nakita niya yung mangyayari sa kanya. Father, pray siya nga, brother. Pwede bang ilayo mo sa akin yung saro ng paghihirap na to? Ibig sabihin nun, nakadama ang Lord na mahirap yung gagawin niya Pero hindi. Nag-commit pa rin siya. I will do it. Okay? So ngayon, ano ba ang example ng isang commitment? Next slide po. Ayan. Sumigaw lahat ng mga married. Sumigaw lahat ng mga masasayang married. Parang di naman kayo masaya. Ano naman? Sumigaw naman. Sumigaw lahat ng masasayang married. Yan, amen. Masaya ako married, ha? Ayan. So, marriage vows are declaration of commitment. Kung mapapasin nyo sa marriage vow po, di ba? I will.
Simula ngayon, maghuhugas na ako ng pinggan. Simula ngayon, pagluluto kita. Naalala niyo pa ba yung mga vows ninyo? Simula ngayon, magpapaalam ako sa iyo pag mag-Shopee ako. O sa mga bagong ikakasal dyan, ha? Pwede niyong isulat yun para... Declaration po siya ng isang commitment. O, simula ngayon, after nating ikasal ngayon, ma-declare as husband and wife, sayong-sayo lang ako, Juan. Hindi kita ipagpapalin. Yun po yung example ng commitment by the couple to one another and to their relationship. Hindi lang doon sa tao, pati doon sa relasyon na meron kayo. Ingatan ko ang relasyon natin, hindi ako titingin sa iba. Commitment po yan. Hello? Yan po ang example ng commitment. Next slide po. Commitment gives assurance that no matter what happens, they would remain constant to one another through thick and thin. Ibig sabihin yan, kahit magbago ng size yung asawa mo, mahal mo pa rin dapat yan. Kahit kumulubot yan, kahit magkaroon man yan ng kumulubot yung nagkaroon ng wrinkles, dapat mahal mo pa rin yan. Hello? Agree ba yan sa mga may asawa? Hindi ko narinig yung mga pare ko Nahimik ata. Yes! Dapat, di ba? Kahit anong maging sitwasyon, dapat ang makakapaghiwalay lang po sa ating mga mag-aasawa ay kamatayan. Walang iba. Hello? What God has joined together, let no kumare separate. The point is, let no man separate. Hello? Nagets yung point? Hindi yung sports, hindi yung kung ano-anong bagay, hindi. Walang makakapaghiwalay sa atin. Finances, hindi. Okay, through thick and thin. Okay, so next slide po. Commitment is the nature of true love. Ibig sabihin pala, pag nag-commit sa iyo yung tao, ibig sabihin nun, mahal na mahal ka niya. Pag binigay niya sa iyo yung oo mo, or oo niya, ibig sabihin nun, mahal ka niya. Ito, alam niyo po, nung time na ako po ay nag-start na manligaw kay Ate Marisa ninyo. Ito, sa mga kalalakihan nandito, kung kayo ay magko-commit sa isang, or nag-decide kayo na makipag-communicate sa isa lang. Wag nang pa-jump, daming ka-chat, di ba? Dapat yung ngayon palang practicein na yung loyalty. Di ba? Practicein nyo na yung faithfulness sa isa habang naniligaw ka pa lang. Di ba? Love without commitment is not love but mere lust. Ano ba talaga tayo? Yung Coke nga, may label, kayo wala. Hello? Tapos, nag-uusap, nagkikita kayo patago? Baka hindi love yan, baka lust yan. Hello? So ngayon, paano natin ito may apply as sa church or as one body? According sa Bible, we are committed to love one another. Tama po ba yan? Mahal mo ba yung katabi mo? Mahal mo ba yung ka-cell group mo? Mahal mo ba yung church mo? Mahal mo ba yung leader mo? Siyempre. Yan. We are committed na protektahan ang bawat isa. Tama po ba yan? Protektahan mo yung katabi mo. Protektahan mo yung kapwa mo leader. We are committed, hindi lamang po magmahal sa isa't isa, but we are committed to correct and rebuke ang isa't isa. Hello? Parang wala nag-amen doon. Sa love, nag-amen ka. Sa correction tsaka sa rebuke, wala. Diba, sabi nga ni Pastor Carl nakaraan, yes, may time talaga na tayo makikinig lang tayo Tama ba yun? Pero kailangan din po nating makarinig. Dahil ang communication po is two-way po kasi yan. Kailangan, may magsasalita, tapos receiver tsaka sender, tama po ba yun? So as church po, or one body, tayo po ay accountable po tayo sa buhay ng bawat isa.
We are committed to die para sa isa't isa. Okay, so starting today, mahal mo na yung katabi mo? Okay. Sige po. Let's go po sa ating background ng scripture. Next slide po. Yan. In our scripture, next slide. In our scripture, mabilis ba ako? Tama lang, no? We see Jesus fulfilling His mission. Sa binasa po natin kaninang word, nakita po doon natin kung paano fulfill ng Lord yung kanyang mission. At yung mission po na yun ay hindi madali. Hello? Birin mo, ang mission po ng Lord is hindi lang mamatay sa cross eh. Ang mission ng Lord ay mabuhay ng walang kasalanan. Nang sa gayon, yung kanyang sacrifice ay katanggap-tanggap. Hello? Alam niyo yung word na tetelestai? Yan po ay ginagamit din po sa temple rites. Na kapag tapos na yung sacrifice, ang sinasabi po ng mga Pariseo, the sacrifice is acceptable. Bakit? Bakit katanggap-tanggap? Kasi yung sinacrifice nilang hayop, nung time na yon, walang bahid ng karumihan. Ibig sabihin, walang deformities. Kumbaga sa, perpekto. Ganun po ang ginawa ng Lord. Na ang Lord po is nakibaka, hindi lamang po sa physical, but sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay. Pero mo, 33 years old, hindi nagkasala. Ayun, sabi ng Bible yun, ha? Never pong nagkasala ang Panginoon. Kaya He is able to save us. Okay? A very difficult mission. He was the creator of all things who came down from His heavenly throne. Diba? Parang ang hirap nito. Siya yung nag-create ng bawat bagay, tapos bababa ka lang sa lupa para lang hamakin. Ang hirap nito, tama po ba yun? Papayag ba kayo? Manager kayo, tapos mag-map kayo? O gawin mo, magtapo ka ng basura doon, maging basurero. Di ko po minamaliit yun. But the point is, parang sa atin, bilang isang human or bilang isang tao, parang nakaka-degrade yun. Pero si Jesus, hindi. Hindi niya po inisip yun. Okay? And made Himself subject to His own creation. Tandaan po natin na ang Diyos po, nagkatawan tao sa pamamagitan ni Jesus. At si Jesus po ay merong katawan, merong dugo, hindi po siya exempted sa anumang sakit or sa anumang kirot ng sugat na mararamdaman niya. Tiniis niya po yun. Next slide po. Death got hold of Him, but not for long. Diba? He died. But after 3 days, He rose again. Alam niyo ba, na ang resurrection ng Lord ay isang proof that one day, tayo po ay mare-resurrect with Him. Wow! Mamaya, tatalakayin po natin yan mamaya. Ikikwento ko po sa inyo kung paano nabuo itong point number 2 na to. Amazing ang Lord. Because He lived a sinless life, death lost its power. After 3 days of suffering the consequence of our sins, He broke loose from death, and He was resurrected and conquered death and grave. Alam niyo po ba, sabi ng scripture, that the same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that dwells in you. So, ibig sabihin nun, bagaman hindi tayo perfecto, pero yun yung nagawa ng Lord, pwede po natin siyang magawa. Pwede po tayong mag-say no sa temptation. Pwede po tayong mag-say no sa mga bagay na alam mong makakapagpalayo sa'yo sa Diyos. Because the Holy Spirit is working in us. Okay? Walang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Kala siguro na Satan habang pinapadugo niya ang Lord, parang grabe, sige magano ka, kawawa ka naman. Lord, tatawanan niya eh. Pero hindi niya alam, habang dumadanak yung dugo ng Lord sa kanyang buong katawan, merong nire-redeem ang Lord. Tayo ay tinutubos, tayo ay binabago, tayo ay pinapanumbalik sa kanyang kaharian. Diba? Anong meaning ng good news sa mga FOL student dyan? It is announcement of good news that in Christ, God did what we could not do for ourselves. In that,
He redeems us, He renewed us, and He restored us into His kingdom. Yun po, yun nangyari nung time na yan. Okay? Next slide po. His commitment to His purpose, calling, and mission made all the difference. Yung commitment ng Lord na gawin, kung ano yung pinapagawa sa kanang Diyos, ano siya eh? Talagang, committed ako, kahit anong mangyari, gagawin ko to. Alam niyo ba sa Book of Luke, sabi niya doon, alam mo ba, na kaya kong humingi ng tulong sa ilang batalyon ng angel pero hindi ko yung gagawin. Bakit? Kasi po, nakita ng Diyos tayo. Nakita ni Jesus, ikaw. Nakita ni Jesus na merong isang Peyorelio Villamayor na gagamitin ko kasi kailangan ko itong gawin. May isang tao nakita si Paring Elwin, nag-aabot ng mga kabataan kaya ginawa niya. Yung po yung joy that is set before him. Hello? The agony of betrayal and rejection pushed him to quit, but he didn't. So wala po tayong rason para mag-quit. Wala po tayong rason para bumalik sa dati nating buhay. Kung ikaw man ay nakakaranas ng panlalamig, huwag kang magtatago. Kasi di ba, tatago tayo eh. Pero ayoko magpakita kay leader ngayon kasi baka, wag. Huwag kang magtago. Lalo ka magpakita. Lalo ka mag-chat. Okay? Diba sa point number 2 ni Pastor Carl no nakaraan, yung mga ants is, they are learning na makipag-communicate. So, as church, dapat ganoon din po tayo. Kung bakit po minsan tayo ay na-offend sa isa't isa, meron po kasi tayong misunderstanding or miscommunication. Hindi po tayo nagsasabi. Hello? Tama po ba yan? Nakakaano po ba? Nakaka-relate? Agree po ba kayo? So, it's time po para sa atin as a church na kung ano man po yung naranasan po ninyo, magsabi po kayo. Magsabi kayo sa cell group nyo, sa leader mo, at magpa-pray ka. Huwag kang magtatago. Ayan. So, His commitment to His purpose, calling, and mission made all the difference. So, hopefully tayo din, bilang isang disipulo, dapat ganito rin po yung ating commitment. Diba sabi sa objective number 2, si Jesus po ang ating model pagdating sa commitment. Diba sabi nga, patay kung patay. Sabi ni Jolina, diba? Kahit anong mangyari, Lord, hindi kita iiwan. Kahit i-persecute ko ng family ko, Lord, hindi kita iiwan. Hindi ko iiwan ang church mo, Lord. I will serve you, Lord. Kahit wala akong pamasahe, hihingi ako sa leader ko. Kaya nga, magsabi. Ayun yung point, magsabi kasi. Naalala ko dati, 144 pa ako nun. Bago-bago pa ako nun eh. Parang umupo ako sa gilid kasi wala akong pamasahe pa uwi. Lumapit si Bambam sa akin. Kaya bakit ka malungkot? Wala akong pamasahe pa uwi. Yan, sabi ko wala akong pamasahe pa. Tapos sinabi niya kay Kuya Jen, tapos si Kuya Jen, nalapitan ako, binigyan ako ng pamasahe. So, the point is, communicate. Okay? Malinaw? Malinaw po ba yan? And pag na-correct naman po tayo or na-review, huwag naman mo sasama yung loob natin. Hindi na tayo balat sibuyas. Dapat balat kalabaw. Matigas o mahunat na. Parang kahit anong offense ang maramdaman mo or maranasan mo, wala nang talab. So, iiyak ka lang. Iyak mo lang, tapos na. Okay, move forward ulit. Hindi yung mumukmuk pa tayo. Okay? So, points na tayo. Mabilis po ba? Sakto lang, no? Okay po. So, ngayon, paano po natin may strengthen ang ating commitment? Next slide po. Yan, strengthening our commitment towards our vision. Next slide po. Number 1, let us lay aside every weight in order to run. Okay, bakit? Ba't kailangan mo yan? Ba't kailangan mong tanggalin lahat ng pabigat sa'yo
sa pagtakbo. Tandaan po natin, kapag ikaw ay merong pabigat sa iyong katawan at tumatakbo ka, prone po yan sa injury. At it will slow you down. Yes, meron kang progress, pero bakit parang mabagal? Ask yourself, ano kaya yun? Next slide po. Sa verse po natin. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Anumang pabigat sa ating buhay, kailangan mo yang iset aside. Okay? And the sin which so easily ensnares us, yung madaling makabitag po sa atin, and let us run with endurance the race that is set before us. Ngayon, next slide po. Next slide. Ngayon, ano yung weight na tinutukoy dyan? Weight is anything that hinders, slow down, or stops us in fulfilling our dreams or run the vision. Example po niyan, issue. Isa po sa nakakapag-slow down po sa atin ay yung issue. Ito po ay nanggagaling sa ating family, nanggagaling sa ating love life. Minsan nagiging issue ang love life, tama po ba yun? Pag wala ka, wala din ako. Dapat huwag mangyari po yun. Ang issue pa, yung past life po natin, huwag ka na mag-dwell dun sa past. Hayaan mo na yung nakaraan na yun, tapos na yun. You are now a new creation in Christ. Ano pa yung mga weight na maaaring makuha natin? Compromises. Alam niyo po yung mga simpleng games? Hello? Alam niyo po yung mga simpleng games, ayan po ay merong epekto sa ating espiritual na pamumuhay. I guarantee you, meron po yan. Naalala ko po yung kwento nung ninang po namin pastora sa Caloocan. Meron tumawag po sa kanila. Ngayon, sabi yung anak niya, parang sobrang addict sa computer games. Sa computer. Sa paglalaro, parang nag-iiba na yung attitude. Nag-iiba na yung kanyang character. Ngayon, alam niyo, pinag-pray yung computer. Yung computer umusok. It sounds funny, pero deliverance po yun. It sounds funny, pero yung simpleng ganung bagay, pwede po yan makapag-slow down sa yung vision. Kala mo parang nag-enjoy ka lang? Tumataas lang yung adrenaline mo? Hindi. Ninanakaw na po niyan yung oras mo. Hello? Hello? Malakas ang loob ko kasi hindi ako nag-games. Yeah, kasi I know. In my experience, lalo, asawa ko, propeta yan eh. Yeah, ano yan, propeta po yan. Propeta yan. Akala kasi natin, yung mga bagay na makapag-slow down sa atin, yung mga mabibigat na kasal, hindi. It can be in the form of busyness. Diba, may narinig nyo na ba yung katagang, if the devil can make you sin, he will make you busy. Narinig nyo na po ba yan? Ito po, hindi ko sinasabi na wag na po tayong mag-work or wag na po natin gawin yung mga trabaho po natin. Bago naman po ito sabihin sa inyo, ako naman po yung unang tinamaan dito, nireveal lang po sa akin ng Lord, hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo, hindi niyo po siya pwedeng marinig. Baka po, masyado na po tayong focus sa work, na hindi na natin nakikita yung mga kalagayan ng mga tao sa labas. Kasi trabaho tayo, tapos tulog, trabaho, tulog. Wala na tayong time. Hindi natin alam, yun yung nag-hinder or nag-slow down sa atin sa pag-fulfill ng vision. Madedevelop po ang ating compassion. Paano? Pag nakita nyo po yung mga tao sa labas. Doon po, lalo pag pumunta kayo ng hospital, pag nakita nyo yung mga bata ron, Lord, parang magkakaroon ka ng compassion eh. Busyness. Isa po yan sa dahilan ng pagka-slow down po natin sa ministry or sa vision na ginagalawan po natin. Ensnare means trap laid by the enemy, the devil, to captivate us. Akala natin pagpapala yung dumating. Kaso nawala ka naman sa church. Nawala ka naman sa Lord. Nawalan ka ng time sa Kanya. Sa tingin nyo ba, blessing po yun? Ang sabi po ng Biblia sa Book of Psalm,
The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow in it. Hello? Nakuha niyo po yung word sa Book of Psalm? The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow in it. Hindi siya naglalagay doon ng kapigatian. Hindi niya tayo i-offer ng isang blessing na makapaghiwalay sa Kanya. Okay? Nagets po yung point? Next slide po. But the good news, ito, yes, meron tayong mga issues sa buhay, but the good news is, you have the freedom to make a choice. Alam niyo po, ang powerful po ng worship kanina, ang declaration ko for today, no, every dreams that dies, I command you na mabuhay in the name of Jesus. Every compassion na nawala, I command you to be alive in the name of Jesus. Everybody, katawan na merong sakit, I command healing right now in Jesus' name. Those who are captive sa mga bagay na hindi mo alam, na nakapag-slow down sa'yo sa vision, I declare freedom in you in Jesus' name. I declare freedom. You have to make a choice. Narinig niyo rin po ba yung katagang, ang mga disciple daw, hindi rin po niya kailangan ng deliverance, ang kailangan po niyan discipline. Hello? Tama po ba yun? Meron po tayong choice na mag-say no sa temptation. Freedom to choose to do what we ought to do, not what we like to do. Meron tayong freedom na gawin yung pinapagawa ng Lord sa atin, hindi yung gusto mo lang, hindi yung gusto ko lang. Dapat yung gusto ng Panginoon sa atin. Hello? Ang pag-disciple ba, gusto mo lang ba yan o gusto ng Lord yan? Both. Dapat gusto ng Lord, dapat gusto mo rin. Hello? Dapat out of love siya. Okay? So naniniwala ko na after this teaching, after this tema, lahat po tayo mabubuhay at magkakaroon ng matinding commitment sa Panginoon, sa church, even sa ating sariling personal na buhay, sa ating pag-win, sa ating pag-disciple, tayo po yung mas magkakaroon ng gana na mag-ingay sa social media, na gumawa ng mga posts regarding sa salita ng Diyos. Okay? Next slide po. God can use an issue to measure your commitment on His vision and test your determination to finish your race. Tama po ito, di ba? Kapag ikaw ay nakaranas ng isang issue, matitest po nun yung foundation ng faith mo. It's either it will break you or breakthrough. Tama po ba yun? All things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. Ano mang issue yan, ano mang pagkakamali yan, pwedeng magamit ng Lord yan as a testimony, as a tool. Huwag ka lang magpa-apekto sa issue. Tandaan po natin tayo po dito bilang isang mga magkakapatid, son body, hindi naman po tayo perfecto, tama po. So huwag mo nang tingnan yung imperfection ng katabi mo, mag-focus tayo kay Jesus. Ay hindi naman yung sinabi ng word eh. Di ba? Para matapos mo yung race mo, huwag ka mag-focus sa issue. Okay? Mag-focus ka dun sa, pag minarinig kang issue, kapatid, tama na yan, tigilan na natin yan. Huwag natin pag-usapan. Okay? Ano na yan? Binayaran na yan ng Lord. Okay? Next slide po. Ayan. The issue is not the issue itself, but our attitude toward the issue. Narinig mo yung issue. Anong ginawa mo? Na-hurt ka? Nawala ka? Talo ka. Kung si Miriam Defensor kumakain ng death threat as breakfast, dapat kumakain po tayo ng offense as our 3 times meal. Ano sabi ng Luke 17:1? Sa Luke 17:1 po, ang sabi doon, yung issue, yung offense, ito, isa kasi po sa killer ng isang disciple o ng church is mga offense. No? It is impossible sa isang offense na hindi dumating sa mundo. Meron at meron yan. But the issue, hindi yung offense eh. Ang issue is our attitude. Hello? Tama ba? Nagets niyo po yung point? Nakaranas ka ng matinding problema, ng issue.
anong response mo? Hihinto ka ba? Titigil ka ba? Magmamaktol ka ba? Magtatampo ka ba? Hindi! Rise up and magpatuloy ka. Kaya mo yung issue na yan. How we would handle the issue, whether we would magnify it or kill it in order that we can focus on our vision. Diba yung kay Nehemiah, hindi siya nag-focus sa mga hindi. Magbibuild kami dito, wala kami ano dyan. Magbibuild kami. Mag-win kami. Magkakonsolidate kami kahit ano ang mangyari. Huwag mag-focus sa issue. Patayin agad ang issue. Huwag na siyang pag-usapan, okay? Malinaw? So pag may narinig tayong issue, kapatid, stop na yan. Pag-pray na lang natin yan. Okay? So next slide po. Second point. Let us expect the price of paying the price. So ibig sabihin pala, sa ginagalawan mong vision, kapag ikaw ay nag-commit, merong premyo. Meron kang makukuha. Next slide po. Ano, pili kong bilis ko Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. Alam niyo po yung sa donkey tsaka yung sa carrot? Yung nilalagay po yung, di ba yung sa carrot, nandun yung carrot kasi parang tumatakbo-takbo yung donkey kasi nga, andun yung goal niya masaya siya Ikaw ba, alam mo ba yung premyo naghihintay sa'yo one day? Meron. Ano yung kasiyahan mo? Bakit ka nagsiserve? Ano yung joy na nakaset before you? Dapat po, meron. Kasi pag wala, mapapagod po tayo. Endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Kung si Jesus, meron po siyang joy na nakaset before Him, dapat po ikaw din meron. Ano to? Anong joy to, kuya? Yung joy ng salvation ng mga taong makikilala mo. Pag nag-commit ka, makikita mo yung mga tao, nagbabago yung buhay, masaya kaya yun. Di ba? Parang magkikwento sa'yo, salamat Kuya Tan kasi ginamit ka ng Diyos dahil sa'yo, nabago ang Lord. Napakasaya nun. Sila po yung joy natin. Yung joy po natin, yung mga tao, yung pamilya po natin. Sila po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan, ba't po tayo nagpapatuloy? Dahil once na tayo po ay nawala, paano sila? Hello? Tama po ba yun? Dapat po, meron. Next slide po. God wants us to see the price or reward of what we are doing to encourage and strengthen us. Ang purpose kung bakit merong joy, merong price, para ma-encourage naman tayo. Ikaw ba sasali ka sa sampating palak na walang premyo? Hindi, papawis lang. Trip ko lang. Even mga athlete or mga nasa sports po, hindi po sila papayag na walang prize. Dapat ikaw din, ito yung pinakadakilang bagay na ginagawa natin Dapat meron po yung prize. You are not doing discipleship for nothing. God is a rewarder of those who are diligent in serving Him, and He will surely reward you. Alam niyo po, nung time na ginagawa ng Lord yung sa cross, yung joy that is set before Him is ako at ikaw. Yung salvation po natin. Nakita niyo, one day, meron akong tatawagin na taga Valenzuela. Para sa kanya to. Meron taga dito sa office, taga Middle East, ang pangalan niya, Teorelo Villamayor, magiging bishop, para sa kanya to. Para sa atin po yun. That is the price. Yun po yung price ng Lord sa atin. Kung bakit niya in-endure lahat ng pain, lahat ng hagupit, lahat ng crown of thorns is for our salvation. At para po sa mga taong tatanggap sa Kanya, tatanggap ng kaligtasan because of you. Hello? Pero doon lang ba yun? Hanggang doon lang ba yung price natin? Minsan ba, naisip natin na one day, may enjoy po natin ang eternity with God. Isa po yan sa pwede maging price natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano sabi sa Bible? That one day, He will wipe away every tears from our eyes. Wow! Lahat ng pagod, lahat ng hirap,
papawiin ng Diyos? One day. At yun po ay pwede natin tignan as prize or premyo para ma-encourage po tayong mag-commit sa Panginoon. Alam niyo po, nung time na nireveal sa akin po ng Lord, nagmamaneho po ako, meron akong pasahero, miyak talaga ako. Talagang iyak ko, parang gumagulong pa ako, sobrang hikbi ko eh. Talagang, totoo po ito, sobrang hikbi ko talaga. Ako, nag-chat pa nga ako nun sa mga pari ko na kay Kagari. Talagang sobrang hikbi ko. Kasi, Lord, sabi ko, ito pala yung naghihintay sa akin na one day, hindi ko na kailangan magtrabaho ng ilang oras para na makapag-provide. Hello! Eh, yun yung naghihintay sa atin, guys. Yung eternity. Doon, dito sa lupa, pinag-aagawan yung dito, doon lalakaran mo lang. Hello? Puro lang ba tayo mag-disciple? Wala ba tayong para sa atin? Meron din. Meron po tayong prize na naghihintay for you. Ano sabi ng Bible? There will be no more death. There will be no more pain. Nor crying. Wala na. Wala nang matanda ron. Wala nang may sakit doon. Lahat tayo doon masigla. That's the prize natin bilang isang mga disipulo ng Panginoon. Hindi po ako galit ha. Gusto ko lang po express sa inyo kung gaano ka-compassionate ang Holy Spirit ngayon. Na gusto ng Lord na makita mo kung ano yung naghihintay sa iyo sa eternity. Meron din, meron kang premyo. Hindi lang yung mga taong masisave, pero meron nakalaan para sa iyo. Ano sabi ng John 14? Na ang Lord pumunta sa Father to prepare a place for us. Wow, Lord. Grabe. Di mo na kailangang mapagod, di mo na kailangang magtrabaho para lang mabuhay. Wala nang kasalanan doon. Wala na. Wala nang persecution doon. Yung anak ko, makikita ko doon na tumatalon, naglalakad, tumatakbo, sumisigaw. Wow, Lord! Hallelujah! Hallelujah, Lord. Di pa tayo na-excite doon? Paano ni Lord? Remain faithful. Remain committed. Merong inihanda ang Diyos para sa atin. Walang bibitaw. Walang hihiwalay sa vine. Remain in me as I remain in you. Says the Lord. Return to me, and I will return to you, says the Lord. Grabe no? Ganito po yung pakiramdam ko nung nakaraang araw. Nung nireveal sa akin ng Lord to, nung nadrop ko yung pasahero ko, umiyak talaga ako. Ayokong itago. Ang totoong lalaki, umiiyak yan. Di ba? Parang gabi naman, Lord. Amazing. No, wala na. No more pain, Lord. No more death. Ang sabi sa Revelation, for I will make all things new. Oh, Lord, thank you. Hallelujah. Thank you for your word, Lord. I hope na-encourage po tayo na mag-serve, na mag-commit ng buhay natin sa Panginoon dahil merong prize na naghihintay para sa'yo. At syempre, gagamitin din po tayo ng Panginoon para iba naman yung makaranas ng prize na yun. Church, this is the time na tinatawag tayo ng Lord for holiness. Tinatawag tayo ng Lord for commitment. Mag-commit ka, i-commit mo yung buhay mo sa Lord. Isipin mo ganito, i-consider mo ang sarili mo as heroes of faith. Hindi mo alam, merong taong naglo-look up sa'yo nang hindi mo alam. Merong taong nadi-discourage kapag nawala ka. Nawawala rin sila. Kaya, please, remain faithful. Maging matibay ka. Maging matatag ka sa anumang pagsubok na yan. Dahil merong prize na naghihintay para po sa atin. Next slide po. He committed himself to the horrible suffering and death for us. You and I were the joy set before Jesus Christ. Ikaw yun. Nakita ng Lord yun. Nakita ka ng Lord na one day, itong anak ko, gagamitin ko to para mag-proclaim ng good news.
Yun po yun. Yun po yung nakita ng Lord. Ba? Stantan, dati walang kabuluhan yung buhay. Pero nakita ako ng Lord. Di, one day, magpipreach siya. June, ano yung date? Nakita ng Lord yan. Yes! Nakita ng Lord yan. Kaya I will do it. Para mas marami pang tao makilala sa akin. Gagamitin ko ang church ng The Lord Reigns. Para mas marami pang tao masave. Maraming churches ang ma-open. Maraming outreaches. Maraming masend. Hello? Ang point lang po ng number 2 is, kung ang Lord is merong joy na nag-set sa kanya, dapat ikaw din meron. Ano yun? Number 1, salvation ng mga tao. Pangalawa, yung reward na naghihintay sa'yo one day. Next slide po. Number 3, last point. Let us consider what Jesus went through. Kung gusto po natin tumibay sa ating commitment, kailangan mong maintindihan ang revelation of the cross. Kapatid, kung hindi mo alam kung ano yung dinanas ng Lord sa cross, baka hindi ka tumagal. This is real. And kasi darating po ang time, hindi naman tayo magkakasama lahat eh. Darating ang point na ikaw lang mag-isa. Paano ka mag-i-stand? Mag-i-stand ka sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Paano kung wala kang revelation doon? Hindi mo alam yung nangyari na yon. Hangarin mo, kapatid, ang magkaroon ng experience sa cross. Para kahit ikaw lang mag-isa, alam mong, ito yung ginawa ng Lord para sa akin. Okay? Next slide. For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Yung ginawa po ng Lord ay para po magkaroon po tayo ng encouragement at lakas ng loob na magpatuloy. Dahil siya nga, Diyos na katawang tao, dinanas yun, kayo pa kaya? Ang servant niya hindi magiging greater than his master. Tama po ba yun? Kayo po ay servant lang ng ating master. Expect na tayo po ay makakaranas ng mga persecution. Next slide po. He did all for a great cause, the redemption of mankind. He was so committed to do it to the point of His death. Ngayon, kapatid, meron akong tanong sa iyo. Are you willing to die for your Lord? Are you willing to commit your life sa Panginoon? Are you willing na iset aside lahat ng snares, lahat ng isilisin na nag-i-ensnare sa atin? Are you willing? Are you willing na ibigay ang commitment mo sa Lord, sa Great Commission? Are you willing na ibigay ang buong buhay mo para sa Kanya? Are you willing na isantabi lahat ng mga bagay na hindi ka aya-aya sa Kanya? Kapatid, are you willing? Next slide po. Whenever we are in pain or in trouble, whenever we think the world is so unfair and cruel because of what we suffer, consider Jesus. Kung si Jesus nga, naranasan niya yung mockery, naranasan niya yung death, naranasan niya yung crown of thorns, expect mo, tayo din. Dapat po, magkaroon na po tayo ng expectation na ganon. Hindi ko po kayo tinatakot ha. Wala akong tinatakot sa inyo, pero mindsetting. Para pag dumating man sa point na ganon, hindi ka bibitaw. Hindi mo iiwanan ng Panginoon. Jesus who suffered so much for you and me and the whole world to redeem and restore us back into His kingdom. If not for that one atoning sacrifice, we will all be doomed in hell. Biruin nyo, kung si Jesus sumuko that time, asan tayo ngayon? Wala tayo ngayon dito. Lahat tayo pariwara. Lahat tayo walang patutunguhan sa buhay. Lahat tayo diretso ng impyerno. But because of the grace and mercy ng Diyos through Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maligtas, na maranasan ang kaligtasan ng Panginoon, na maranasan yung transformation na nagmumula sa Kanya. Hallelujah, Lord. Thank you. So please, magkaroon po tayo ng solid commitment na walang iwanan.
Diba sabi ni Pastor Joe kanina, yung hawak kamay, huwag mong bibitawan yan. Di kapatid, dito ka, sa akin ka. Wag mong bibitawan yan. Okay, so consider kung ano po yung ginawa ng Lord sa cross upang tayo po'y magkaroon ng strength na magpatuloy. Next slide po. Let us develop a solid commitment to our Lord so there would not be any chance of betraying Him. Tandaan po natin, hindi pa po tayo kinakasal sa Lord. Ang kasal po ay parating pa lang. Diba, sa pag-engage pa lang yung dalawang couple, pwede pang hindi matuloy yun. Tama po ba yun? Amen? Tama po ba yun? Kasi pwede pang magkaroon ng something Ganon din po sa relasyon po natin sa Panginoon. Huwag mong bibitawan ng Lord. Huwag nating iwan ng Lord. Kasi po ang Lord, He is always faithful. Have a solid commitment na, Lord, starting today, hindi ako bibitaw sa iyo. Lord, I will die for you. Lord, I will do kung ano man po yung pinapagawa niyo sa akin with all my heart, with all my strength, Lord. Have a solid commitment. Church, stop playing God and His church. Maging seryoso na po tayo. Because this is the time na kailangan po tayo ng mundo. Kung nakikita niyo po sa ngayon, ang mundo po ngayon ay pasama na po ng pasama. So kailangan ng mga taong mabubuti na maghahayag ng kanyang salita. Ikaw at ako yon, commitment mo, commitment ko, ang kailangan po doon. Sige po, let's all stand up. Tumayo po tayong lahat.